Matatag, Grade 1, Quarter 2, Week 8, Day 1. Language. Share their favorite topics. Choose one topic they would like to talk about. Explain why they chose such a topic. Panimulang gawain. Kumusta ang inyong weekend? Pumili mula sa tao, lugar, pagkain, hayop, aktibidad, nararamdaman. Magbahagi ng isang bagay tungkol sa napiling kategorya. Ang pag-aaralan natin ngayong araw ay ang pagtukoy at pagpili ng mga paboritong paksa na pag-uusapan. Susubukan din nating ibigay ang dahilan ng pagpili ng paksa. Sagutin, ano ang talk show? Nakapanood ka na ba nito? Ang talk show ay isang programa sa radyo o telebisyon kung saan ang mga kilalang tao ay nakikibahagi sa mga talakayan o kinakapanayam. Narito ang ilang halimbawa. Mag-talk show tayo. Handa na ba kayo? Mga gabay sa gawain. Ang guro ang nagsisilbing talk show host at tumatawag sa mga mag-aaral upang maging mga kapanayam. Ang isa sa gawang talk show ay nakatuon sa paksang gustong pag-usapan ng mga mag-aaral. Bago tumawag ng mga voluntaryo, itanong ang mga sumusunod. Ano ang mga bagay na gusto ninyong pag-usapan natin? Ano ang mga hilig ninyo? Ano ang mga paksa na gusto ninyong pinag-uusapan sa mga kaibigan o pamilya ninyo? Pangkatang gawain. Pangkatin ang klase sa maliliit na grupo. Ang bawat miyembro ng grupo ay magkakaroon ng pagkakataon na maging tagapanayam at kapanayam. Hayaang pag-usapan nila ang kanilang mga paboritong paksa sa grupo at maaaring piliin at ipahayag ng kinakapanayam ang dahilan kung bakit gusto niya ang paksa. Hikayatin ng ibang miyembro ng grupo na magtanong sa kinapanayam. Kompletuhin ang sumusunod na mga pangungusap. Ang natutunan ko ngayong araw ay: tandaan, sa pagpili ng paksang pag-uusapan, ang dapat kong isipin ay panuto, iguhit o isulat ang sagot. Kung ako ay sasama sa TV talk show, ang paksa na gusto kong pag-usapan ay Week 8, Day 2. Panimulang gawain. Sagutin, ano ang mga bagay na dapat isaalang-alang kapag pumipili at nagbabahagi ng paboritong paksa sa iba? Sino ang nais mag-volunteer sa sasabihin ni teacher? Pakitaas nga po ang kamay at tumawag ng volunteer. Anak, pakikuha naman ako ng lapis sa mesa. Anak, pakikuha iyon. Paghambingin ang tugon ng inyong dalawang kaklase. Ano ang pagkakaiba? Paano mas mahusay na tumugon ng ibang estudyante kesa sa iba? Ang pag-aaralan natin ngayong araw ay ang kahalagahan na maipahayag natin ng malinaw ang ating mga ideya. Aalamin din natin ang mga dapat gawin upang makipag-usap ng maayos sa ibang tao. Mga elemento sa komunikasyon. Balikan natin. Suriin kung paano ipinahahayag ng ina ni Maya ang kanyang iniisip sa kanyang anak sa kwento. Mahalaga ang malinaw na pagpapahayag ng mga ideya upang maunawaan at makatugon ng naaangkop ang tagapakinig. Panuto, magbibigay ako ng mga sitwasyon at ibahagi ang inyong mga ideya kung paano pagbutihin ang sitwasyon para sa mahusay na komunikasyon sa pagitan ni Maya at ang kanyang ina. Ano ang mga kailangang gawin upang makipag-usap ng maayos?
Nagbibigay ng bilin si nanay kay Maya pero hindi nakatingin si Maya. Ano ang mga kailangang gawin upang makipag-usap ng maayos? Para sa Scenario 1, establish good eye contact. Nagtatanong si Maya tungkol sa kanyang takdang aralin pero mahina ang boses at hindi malinaw ang gusto niyang sabihin. Ano ang mga kailangang gawin upang makipag-usap ng maayos? Para sa Scenario 2, speak clearly. Magsalita ng maayos. May pinapaabot na pagkain si nanay kay Maya, pero nakakalito ang kilos na ipinapakita niya dito. Ano ang mga kailangang gawin upang makipag-usap ng maayos? Para sa Scenario 3, show appropriate gestures. Magpakita ng angkop na kilos. Masama ang pakiramdam ni Maya at noong tinatanong siya ng nanay niya, nakangiti siya dito. Ano ang mga kailangang gawin upang makipag-usap ng maayos? Para sa Scenario 4, show appropriate emotions. Magpakita ng angkop na emosyon. Pangkatang gawain. Mga gabay sa gawain. Una, pangkatin ang klase sa 4 na grupo. Pangalawa, atasan silang gumawa ng roleplay sa sitwasyong itinalaga sa kanila. Group 1, establish eye contact. Group 2, speak clearly. Group 3, show appropriate gestures. Group 4, show appropriate emotion. Pangatlo, dapat ipakita ng bawat pangkat ang kahalagahan ng paggamit ng nakatalagang elemento ng komunikasyon sa kanilang roleplay. Kumpletuhin ang sumusunod na mga pangungusap. Ang natutunan ko ngayong araw ay: tandaan, upang maging maayos ang pakikipag-usap sa ibang tao, ang dapat tandaan ay Week 8, Day 3. Ano-ano ang mga elemento ng komunikasyon? Bakit mahalaga ang malinaw na pagpapahayag ng mga ideya? Ang pag-aaralan natin ngayong araw ay ang kahalagahan ng pagsasalita ng malinaw at marahan. Aaralin din natin ang paggamit ng tamang kilos at emosyon upang maging maayos ang pakikipag-usap. Kahalagahan ng malinaw na pakikipag-komunikasyon. Maglaro tayo. Handa na ba kayo? Pass the message. Para sa mga gabay, message to relay. Napuyat ako kaya inaantok ako. Hindi pa ako kumakain kaya nagugutom ako. Nawala ang aking laruan kaya malungkot ako. Kiniliti ako kaya tumatawa ako. Paano ka magsasalita upang maintindihan ng kasama mo ang tamang mensahe? Bakit kailangan natin ipakita ng ating mukha at katawan ang ating nararamdaman? Show and tell activity. Ano ang show and tell? Show and tell is an activity in which a student shows something to the class and describes it to them. Usually a toy or something interesting to children. It is important that in doing show and tell, the person follows the show and tell rules. First, establish good eye contact. 2.
Speak clearly and slowly. 3. Show proper gestures and emotions. And 4. Say greetings at the start and thank you at the end. Para sa bawat presentasyon, talakayin kung sinusunod ng tao ang tatlong alituntunin ng show and tell. Pansinin din kung paano nagpakilala ang tao at sinabing salamat sa dulo. Handa na ba kayo? Kumpletuhin ang sumusunod na mga pangungusap. Ang natutunan ko ngayong araw ay: para sa takdang aralin, hilingin sa mga mag-aaral na magdala ng isang bagay o larawan na maaari nilang pag-usapan para sa kanilang show and tell activity sa susunod na araw. Week 8, Day 4. Ano-ano ang mga elemento ng komunikasyon? Ano-ano ang mga dapat tandaan sa pagpapakita ng show and tell presentation? Ang pag-aaralan natin ngayong araw ay ang pagbibigay ng maikling talumpati upang ipaliwanag ang isang bagay na paborito o mahalaga sa atin. Pagbibigay ng maikling talumpati. Ngayon ay isang espesyal na araw dahil ito ay Show and Tell Day. Tawagin ang mga mag-aaral para sa show and tell na aktibidad. Turuan ang mga mag-aaral na sabihin ang sumusunod sa klase: greetings or pagbati, introduce self, ipakilala ang sarili, describe their favorite, ilarawan ang inyong paborito, closing words, presentasyon ng output. Pagkatapos ng palabas at pagsasalaysay ng aktibidad, sagutin, natatandaan niyo pa ba ang paborito ng bawat isa? Ano ang nagustuhan ninyo tungkol sa pagtatanghal? Ano ang natutunan ninyo sa inyong mga kaklase? Tandaan na makapagpahayag ng mga ideya ng malinaw at mabisang makipag-usap sa pamamagitan ng establish good eye contact. Nakatingin ako sa mga nanunood. Speak clearly and slowly. Malinaw at dahan-dahan akong magsalita. Show proper gestures and emotions. Ipinakita ko ang akmang galaw at emosyon. Say greetings at the start and thank you at the end. Binati ko ang nanonood sa umpisa at sa huli. Kumpletuhin ang sumusunod na mga pangungusap. Ang natutunan ko ngayong araw ay: tandaan, sa pagbibigay ng talumpati, ang mga dapat kong tandaan ay: panuto, iguhit o isulat ang sagot. Ang dinala kong bagay para sa show and tell ay Week 8, Day 5, ika-4 na lagumang pagsusuli. End of Week 8. Salamat mga bata.